Nakikita ni ate sa kantin na ang payat ko. Kaya tuwing bibigyan niya ako, todo-todo ang sandok niya sa ulam. Hindi lang nila alam, anak ako ng plant manager. Naka-undercover lang ako rito sa factory. Gusto ko lang kasing i-check kung ano ba talaga ang lagay ng logistics. Pero dahil laging sobra ang sineserve niya sa akin, hindi maiwasang may magchismis sa akin. Shenwei, napakabait mo naman talaga. Todo alaga ka talaga sa baguhan na si Nangong. Naawa ka yata sa batang yan. Hindi mo nga alam kung na-appreciate niya yan, hahaha. Maski yung ulam na 40 sentimo, hindi kayang bilhin. Siguro ang hirap talaga ng buhay ng pamilya ng batang yan, haha. Ate, hindi na po talaga kailangan. Sayang naman kung hindi ko mauubos, sige na, tanggapin mo na. Kita nyo na, may mga taong ginagamit ang ari-arian ng kumpanya para magpasikat. Hindi malinis ang kamay. Anong hindi malinis? Linawin mo nga ang sinasabi mo. Sino ang tinutukoy mong hindi malinis ang kamay? HMP, kung sino ang tinatamaan, siya ang magalit. Isumbong ko na talaga to kay Director Leo. Ano yun? Umupo ka. May nagrereklamo. Sabi nila, araw-araw mo raw dinadamihan ng karne sa serving ni Nangong mula sa third workshop. Totoo ba yun? Opo, pero may sinusunod kaming patakaran sa kantin. Hindi maganda ang dating ng pagbibigay mo ng special treatment. Lalo na si Chen Liping, galit na galit siya. Director, Guyanchen po ang pangalan ng batang yun. 20 sentimo lang na gulay ang kinakain niya kada meal. 1 buwan na siyang ganyan. Sobrang payat niya, parang matutamba na sa ihip ng hangin. Naawa lang naman ako sa kanya. Kaya dinagdagan ko lang ng konting karne para lumakas ang katawan niya. Paglabag ba yun sa patakaran? Kahit maawa ka, hindi dapat baliin ang patakaran. Sige na, hayaan mo na ito ngayon lang. Huwag mo na uulitin para hindi ka na masita ng ibang tao. Ate, isang kanin po. Ate, hindi ko na po talaga matatanggap yan. Talagang hindi ka tumitigil. Hindi mo ba pinakinggan ang sinabi ni Director Leo? Pasensya na po, hindi ko na kukunin. Sandali. Sagot ko na tong pagkain mo. 40 sentimos na beef and potatoes. 5 sentimos na kanin, ayan lahat Oh, Master Chen, may reklamo ka pa ba? Wala. Wala na, wala akong reklamo. Sige, kumain ka ng mabuti. Paano ka makakapagtrabaho kung gutom ka? Sigurado nang sayo yung posisyon ng pagiging Deputy Director. Ang galing mo kasi, bilib sayo lahat ng trabahador. Yung Chen na yun, pasimpleng naninira lang. Wala namang ibang alam kundi magchismis. Shenwei, pag-usapan natin kayo ni Guyanchen. Ano ba talaga ang meron sa inyong dalawa? Pakialam mo ba? Sabihin natin, pag nalaman to ng management, at sinabi ko na may malisyoso kayong relasyon. Sa tingin mo, mahahawakan mo pa kaya yung posisyon mo. Kung matalino ka, kusa ka na lang umatras. Kundi, sisiguraduhin kung pareho kayong hindi na makakatagal sa pabrikang to. Shen. Hay, nako, hayaan mo na. Master, pa-order ng isang kanin. Huwag kang maniniwala sa mga naririnig mong chismis. Bata ka pa. Mahaba pa ang career mo. Master, hindi ko na po kailangan ng payong. Tignan mo, iniiwasan ka nila na parang peste. Shenwei, payo ko lang, tigilan mo na yung kahibangan mo. Yung bata, malinis ang pangalan. Siguradong ayaw niyang madamay sa isang taong tulad mo. Chen Liping, magdahan-dahan ka sa pananalita mo. Kapag inulit mo pang sirain ang reputasyon ng bata, hindi tayo magtatapos dito. Nagsasabi lang ako ng totoo, nakita naman ng lahat. Kaya mo bang sabihin hindi mo siya dinadagdagan ng karne araw-araw? Kaya mo bang sabihin wala kang gusto sa kanya? Oo nga naman, hindi naman marami ang nangyayari sa mundo. Tama na yan. Sumunod kayo sa opisina ko. Director, ito po ang petisyon na nilagdaan ng mga empleyado. Kung hindi nyo to aaksyonan, didiretso na ako sa opisina ng plant manager. Kalokohan to, puro kalokohan. Chen Liping, dinadala mo na sa bingit ng kamatayan ang kapwa mo. Director, ginagawa ko lang po ito para mapanatili ang disiplina at kaayusan sa planta. Wala akong ibang masamang intensyon. Shenwei, totoo bang wala lang talaga kayo ni Guyanchen? Director, wala po talaga, malinis ang konsensya ko. Tinulungan ko lang siya kasi nakakaawa naman talaga siya. Lahat yan, paka na lang ni Chen Liping para makuha ang loob ng. Inimbento mo lang yan, ang kapal ng mukha mong magbintang. Buong kantin, alamang namamagitan sa inyong dalawa. Tama na, Chen Liping, bumalik ka na muna sa trabaho mo. Shenwei, habang wala pang resulta ang investigasyon, huwag ka munang magluluto.
Pumunta ka muna sa likod, maghugas ka na lang ng gulay. Dahil lang sa isang sulat na wala namang pruweba. Sususpindihin niyo na ako. Wala tayong magagawa, kailangan talaga nito. Umiwas ka muna para hindi pag-isipan ng masama. Masyado ka pang bata para labanan ako. Shenwei, linisin mong maigi ang patatas. Hindi mo ba nakikitang may putik pa? Bilisan mo naman. Isang umaga na, yan lang ang nahugasan mo. Ate, may nangyari ba kay Guo Yanchen? Nag-file siya ng long leave para umuwi sa probinsya. Umiiyak siya nung umalis siya. Sabi niya, ayaw na raw niyang madamay ka pa. Ngayong buwan, alista mo pa rin na 50 kilo. Kung 40 kilo lang ang i-deliver, edi 40 kilo. Pero nung nakaraang buwan, nakapagbigay pa tayo ng 42 kilo ah. Mukhang lumalaki na ang ganang mong kumita ah. Dami mo pang Saturday. Ngayong may gulo kay Shenwei. Siguradong sa akin na ang posisyon ng Fu. Pagdating ng araw, ako na ang bahala sa lahat ng. Sa tingin mo ba mahihirapan pa tayong kumita? HMPH. Hindi pala ang posisyon ang habol niya. Sige, gawin natin ang dating gawi. Yung kulang sa timbang ng karne, dagdagan natin ang presyo. Yung mga bulok na gulay, ibenta natin sa presyong sariwa. Basta maganda ang papel ng mga resibo. Sino bang titingin kung ano ang laman ng kaldero sa kusina? Hindi lang yan basta kickback para sa kanila. Pera yan ng mga manggagawa na ninanakaw nila. Pagkatapos ng election speech bukas, ako na ang magpapatakbo ng buong kantin. Si Shenwei na tanga. Akalain mong ang pagbibigay ng dagdag na karne ay kabutihan. Yun pala, ididiin lang siya ng dumi sa lupa. Ngayon ko lang naintindihan, hindi pala siya naghahanap ng hustisya. Pero nabalitaan ko na sobrang higpit ni Director Gu ngayon. Nasa akin ang mga listahan ng gastos. Dadaan din sa kamay ko ang lahat ng mga order. Si Director Leon na napakabait, wala namang lakas ng loob na magsalita. Kahit isang kibo, hindi niya magawa. Hanggat hindi si Shenwei ang humahawak sa kusina. Walang maglalakas loob na makialam. Haha, kaya pala hinahalikan niya ang kamay ko. Takot lang pala siyang mahalata ko ang kalokohan sa budget ng procurement. Hindi pwedeng dala ni Chen Liting ang mga peking records. Siguradong nasa loob pa rin yun ng bodega. Kanina, panay ang bantay niya sa cabinet na yan. May kulang din sa budget para sa mga itlog. Mahigit 300 piso ang nawawala kada buwan. Ninanakaw nila ang pambili ng pagkain ng mga trabahador. Ate Wei, nandyan ka ba? Xiaomei, pasok ka at isara mo ang pinto. Nakakagulat naman. Akala ko kung ano na ang nangyari sa'yo dahil hindi ka sumasagot. Lahat ng ito ay gawa ni Chen Liting, at hindi lang siya. Kasabwat din niya ang supplier na si Lao Li. Bawat sentimo sa records na yan ay para sana sa pagkain ng mga trabahador. Kung ganun, puntahan na natin si Director Leo ngayon din. SHH, huwag muna. Bakit? May ebidensya na tayo, bakit hindi pa natin siya ilantad? Bukas ng hapon ang speech para sa pagpili ng Vice Director. Hindi ba't mahiling magmagaling si Chen Liting tungkol sa mga patakaran? Hayaan mo siyang tumayo roon. Ate Wei, gusto mo bang? Hanggat mas mataas ang kanyang inaakyat, mas masakit ang kanyang pagbagsak. Pasok ka, kasamang Shenwei, nandyan ka na pala. Direktor, alam niyo pong pupunta ako. May mga bagay na mas mabuting siya mismo ang magsabi sa'yo. Gu Yanchen, hindi ba't umuwi ka na sa probinsya? Master Shen, patawarin niyo ako. Nagsinungaling ako sa inyo. Kasamang Shenwei. Panahon na para malaman mo kung sino talaga siya. Kasamang Shenwei. Gusto ko siyang ipakilala ng formal. Ang pangalan niya ay Gu Yanchen. Siya ang aking anak. Master Shen, pasensya na po. Matagal ko itong itinago sa inyo. Kakadating lang ni Papa bilang bagong assign dito sa Hongxing Factory. Nabalitaan ko agad na malaki ang problema sa logistics department. Kapag nasa opisina siya, puro kasinungalingan lang ang naririnig niya sa mga report. Kaya nagpanggap ako at nag-apply sa workshop number 3. Pinagkainan ko siya sa kantin ng isang buwan. Gusto ko lang kasing makita kung ano ba talaga ang kinakain ng mga ordinaryong manggagawa. Ang resulta, isang buwan siyang puro repolyo lang ang kinain. Ni isang opisyal sa logistics, walang nagtanong man lang. Ikaw lang ang nakapansin. Wala naman akong ibang iniisip noon. Naisip ko lang, kahit gaano kahirap ang buhay, kailangan pa rin ng tao na makakain ng mainit na kanin. Pero dahil sa mainit na kanin na yan, nalaman kong may matino pa palang tao sa Hongxing Factory. May dala ka bang ebidensya ngayon? Direktor,
Ito po ang mga listahan ng transaksyon ni Chen Liting at Lao Li. Si Xu Baojin, mapanlinlang at mapagsamantala. Nakatala ng malinaw rito ang mga kinukurakot nilang pondo sa procurement. Napakagaling, ang mga manggagawa, repolyo lang ang kinakain, tapos sila, kumukuha pa ng kickback. Ang mga manggagawa, pagod na pagod sa trabaho pero barya lang ang kinikita. Sila naman, inuubos na pati ang pangkabuhayan ng lahat. Nabanggit ko na sa report na isinumite ko noon, na may milagro sa procurement ng kantin. Pero binaliwala lang nila. Napakahalaga ng record na ito. Direktor, kaya ko namang tiisin na tanggalin ako sa pagluluto, pero ang pagpilit kay Guyanchen na umalis, at ang pagpapahirap sa mga manggagawa, hindi ko matatanggap yun. 2:30 ng hapon. Ituloy natin ang speech gaya ng dati. Gaya ng dati. Hindi ba gustong maging deputy director ni Chen Liting? Sige, papuntahin natin siya sa entablado para magsalita tungkol sa mga panuntunan. Hindi ba siya ang magaling magsalita tungkol sa mga rules? Ay parinig natin sa buong pabrika, kung saan ba talaga nanggaling ang mga panuntunan niya. Mang Shen, oras na para linisin ang pangalan mo ngayon. Hindi lang pangalan ko ang lilinisin ko, kundi pati na rin ang dangal ng hapagkainan ng mga manggagawa. Ano ba ang kantin? Ang kantin ay lugar kung saan dapat sinusunod ang tamang patakaran. Bawat butil ng kanin, bawat piraso ng karne, pag-aari yan ng publiko. Hindi dapat yan ginagamit ng iba para mamayagpag. At lalong hindi dapat ginagamit ng iba para sa pansariling interes dahil lang hawak nila ang sandok. Ang gulo ng relasyon nilang dalawa, hindi maintindihan. Huwag mo akong pinariringgan. May pinaparinggan ba ako? Alam naman ng lahat kung ano ang totoo. Nitong nakaraang araw, may isang taong sumire sa reputasyon ng ating kantin. Tama ka dyan. Tingnan natin kung sino sa inyo ang talagang sumusunod sa patakaran. I-click ang link sa ibaba para mapanood ang buong video.